Jubes. Hindi ko nga maintindihan this kay Manang Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito eh. At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin eto pong matindi pong tirada ni Atty. Topacio dito nga po kay Leila de Lima na kung saan gumangaw-ngaw na naman po at sinasabi mga kabayan na ito pong Korte Suprema daw ay umabuso dahil lamang sa tinatanong ng Korte Suprema kasi mga kabayan nanghihingi po ang Korte Suprema dyan sa mga congressman na yan ng patunay na under oath yung mga supplementary po mga kabayan na paano po nila napirmahan ng 30 minutes lamang yung impeachment case laban kay BP Inday Sara. Isipin mo, 205 sila mga kabayan. Pagpasensyahan nyo na po yung paa na nakita po. Yan nga po mga kabayan, 205 po. Tapos napirmahan ng 30 minutes lamang. Kaya nga po nangihingi ng mga ebidensya itong Korte Suprema. Tapos sasabihin po ni Leila de Lima na umaabuso ang Korte Suprema. Paano po yan? Mga hukom. Ganyan po yung isa ninyong abogado. Ano pong gagawin nyo dyan? Tingin po niya, mas magaling po siya sa inyo. Ang tingin po nito ni Leila de Lima, mas magaling siya kaysa sa mga hukom ng Korte Suprema. O anong gagawin ng Korte Suprema dyan? Di ba? Sinasabihan kayo ng kung ano-ano Piling niya, siya po ang pinakamagaling na abogado. Mantakin niyo mga kabayan kapag yung desisyon pabor sa kanya, pinipraise niya po yung korte. Tulad nung pansamantala po niyang paglaya. May batas. Mayroong batas sa Pilipinas. Kasi nakalaya siya mga kabayan. Pero yung pag hindi mo pabor sa kanya, sasabihin niya, hindi, itong umaabuso ang korte, umaabuso. Pusang ka na. Saka lang mabuti ang korte kapag pumapabor sa'yo. Pag hindi pumapabor sa'yo, wala nang kwenta ang korte, ganon. Hindi ka pa naman isa't kalahati. Kung ako yung nagbibigay ng lisensya bilang sa mga abogado, tinanggalan na kita ng lisensya sa ugali mong yan. Una-una, pinalampas ka na nga kumabit ka, di ba? Kumabit ka. Bawal yun. Alam mong bawal sa batas yun. Kumabit ka pero pinagbigyan ka. Di ba? Nasangkot ka sa droga. Tapos ganyan, kini-question mo yung Korte Suprema. Sumusobra ka naman na, di ba? Kung ako lang, tinanggalan na kita ng lisensya. Ewan ko bakit kibit-balikat pa rin sa iyo yung Korte Suprema Ewan ko bakit yung mga abogadong nagbigay sa iyo ng lisensya, hinahayaan ka lang. Mukhang malakas yata ang kapit mo sa mga yan hindi po natin alam. Pero kung ako, tinanggalan ko na po ganyang asal. Si Larry ka doon nga, tinanggalan Nagsabi lang ng bobo Tapos ito, dami ng ginawa. Andiyan pa rin Kaya tama po si Atty. Topacio. Ito, pakinggan po natin yung banat dyan ni Atty. Topacio dito kay Leila de Lima. Proud member ng prosecution panel. Bumanat na naman tong si Laila na tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Ano ba naman yan? Sabi niya, overreach daw. Pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Pwedeng tignan ng Korte Suprema yung facts para madesisyonan yung question of law. Alam nyo, yung expanded, alam mo, Jubes, hindi ko nga maintindihan this kay Manang Laila Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka ganun na ho nangyayari. Sabi ng mga netizen. Sabi niya, ba't pag si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan na batas. Baka nasa in her mind, she is in another universe.
Nag-illusion siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel Universe, di ba? Di ba? May multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kuwan, ha? Na yung hinihitit, ha? Oo, iba yun. So, Heroine, feminine ng hero. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Eh di, Suprema. may mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, nakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami pong mga dilawan na ganyan, katulad ni Rizzo Ontiveros. Yan. Ako, sorry po. Oh. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-a-apply sa kanilang kahit anong batas kita kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Pero meron ganun, naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi nyo lang yung mental health eh. Ayun, Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin prosecution. sila. Oo. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang Ay, si mental Vice health. President Waway, napakasikat niyan, ha? Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya to. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to eh. Magandang, coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yung ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na eh. Oh. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms dyan na baka noon mo lang nakita. Hala. At wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Paano yan? Yung may nabasa mo, sabi niya, hindi nga inamin sa kanya. Ala. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako, pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. Pinadali. At inamin na ni Toby Chanko, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Ala. Oo! Pala eh. Ay, hindi nigyan ng kulta eh. Ala, bayad Kaya pala po eh. nagsipirma ang mga luko. Allah, guys. Maaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan ka, tanggapin mo. Hindi tama Oo. yun, bribery yun. Pero Tony, Bibigyan ka in connection with your official duty. Sabi, mali teka yun. muna. Yung pag official duty, mali yun. Official duty nila yung pagpirma eh. Yun. Discretion nila yun eh. Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin Oo daw nga na. pala. Kaya Opo. ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend po ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila, tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa nung dinimanda, yung ididimanda daw ako. Opo. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo yung afraid ka?
I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita eh. Pambihira ka naman Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa eh. 'Di ba ako nga nagsabing demanda mo ako. Meron bang ganun takot na naghahamon? Kayo naman may pinagluloko niya. Ito rin si Sorry naman. Laila. Paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, Ayun with pala. whom I agree. Opo. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito eh. Wala siya eh. Basta, Mali alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa. Kaya sinabi siguro Mali na ni yun. Senator Zubiri that it is a witch hunt. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Minadali, di ba? Ayun ang dahilan. Oo. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride eh. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? May nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila at saka si Teddy Te. O si Chel Jokno. Yan, oo. Tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpak. Kaya nagkakaroon ng butas. Di ba? Panalo na, butata pa. Yan yung tinatawag na pera na Naging bato pa. Senator Bato pa kasi pinatidismiss ni Bato eh. Ayan, binigyan niyo ng reason para ipadismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-house, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng house, akala nyo walang makakapansin eh. Alam nyo, minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang, di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Opo. Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, ikaw ay babagsak. Anong nangyari kay Dan Fernandez yan? Anong nangyari kay Abante? Saved by the Comelec lang yan eh. Kung hindi kayo ma-impluwensya sa Comelec, dahil ang Comelec ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapaproklama, olats kay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo eh. Mali pa yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. Ala. Kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo yung Comelec eh. Alam nyo. Anyway, umatakbo ang araw. Ano ngayon? Less than 3 years na. July 50 na. Darating din yan. Di ba? Delikado. Darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. At alam nyo, yung mga atraso ng mga ganyan, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa poder. Yun lang. Oh, yeah. Parang si Kwan, si Gibo. Si Gibo pala ay Maltese. Hindi yung aso Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung siya ay tumakbo for senator. Recent lang yun 2022 at naniniwala naman tayo, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. That was Pero ang 3 ating years problema, bakit siya in the first place may Maltese passport? What reason? That is the big question now. Kasi pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang Lahi. pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism, di ba?
Oo nga naman. Kahit mag-give up mo yun, ibig sabihin, for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport? Gaano katagal dual citizen? Gaano katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta? At bakit Malta? Di ba? Oh. Oo. Attorney, ano yung Malta, please? Sabi nila. Hindi, country yun. Maliit na country maliit yun. yan. Oo. Di ba merong pelikula si Humphrey Bogart, yung Maltese Falcon. Meron ding Maltese na aso. Pero may nagsabi rito, tamang-tama daw na Maltese si Gibo. Pero kayo talaga napaka-malisyoso. Grabe. Ibig yung sabihin, tuta ng si Gibo, Maltese siya. Maltese. Kasi yung aso ko namatay, si Noynoy, Maltese yun eh. Noynoy ang pangalan, namatay na. Nauna pa siya doon sa tunay na Noynoy. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Topacio. At mga commercial information, Avericos, Patrasas, paalalahan po yung Yes, 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 kung ano na pag-tsuba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeah!